Record na ba? Hey guys! So, welcome to another video. This is another call center related video. Or hindi lang siya pang call center. Actually, para siya sa lahat ng empleyado. So, last month, on the Call Center Philippines page on Facebook, I asked, let me see. Ayan. Magbigay ng mga senyales na magre-resign na ang isang empleyado. So, right now, as usual, I'm gonna be reading the comments. Okay. So, ito ang video na walang edit-edit, walang cuts. Babasahin ko lang siya, lahat ng mga top comments. And, let's see kung makaka-relate kayo or kung medyo familiar ba yung mga ganitong situations. So, from Kenneth John Aparillo, 97 shares and 895 reactions. Bongga! So, yeah, employees start taking more time off. Yun, ito yung mga marami ng SL or VLs or basta-basta na lang mga nag-NCNS. Yun, pa-resign na yun. Or, usually, syempre, tinatamad na. From Josephine Bisquera, leave ng leave. Inuubos na ang leave credits. Deadman na sa stats niya. Yeah. Next. Michael Angelo Leyen Hernandez. Pa-PM po ng details. I think he is referring to some comments on Facebook. For example, you're hiring. Kaya naman magpo-post yung isang tao ng we're looking for new agents or team leads or managers, and then magko-comment ka doon ng pa-PM po ng details. Yun. So, you're actually hinting na plano ka mag-resign or lumipat. Anyway, kaya pala ganito yung naging topic last December. It's because we know naman na December to January or first quarter ng year, ito yung parang resignation season. Okay? So, mga company. Hindi lang sa BPO, hindi lang sa call center. So, medyo naging relevant yung topic during that time. Next, yan, from Josephine again, palaging late and absent. From Mishka Escolar, absent ka dikit ng rest day. Yeah, or kaya naman nag-VL ka or may leave ka and then kinabukasan nun, inabsenan mo. So, yeah, hindi ka na talaga concerned sa stats mo or sa adherence. From Joseph Dakel, wow, 192 likes yung comment niya. Let's see, sinasabing magre-resign na siya everyday. Ay, wait, nandito pa rin siya, 3 years na. Marami akong ganitong kilala. Actually, isa akong mga ganitong dati. Like, yeah. Ewan ko kung bakit kailangan mong sabihin na magre-resign ka na. Parang, are you threatening the company or are you threatening your lead? Parang ganun yung dating, no? When you're hinting to resign. Kasi normally, resignation should be confidential, di ba? Yung ibang tao nga, parang ayaw nila na ipapaalam na magre-resign na sila. Malalaman mo na lang last week na nila sa account or may kita mo na lang parang last day na nila sa company. Gulot ka na lang, nag-i-empake na sila. Pero yun, may mga taong KSP. Okay, sana ako dun. Anyway, okay, next top comment from Mavs Kaligid. Consistent ang pagiging late at absent. Demotivated, natutulog na sa station. Oh, natutulog sa station. From Sam Harper, pabigat sa buong team, walang ganang mag-work, absent or late. Yeah. So, as you can see, medyo similar or may common denominator yung mga comments. It's about attendance or adherence. Okay. Next is from Jeff Dumlao. Silent and agrees to all being said by leads. Absent lagi or late lagi. OB, over break. Wala nang gana kahit saan basta sa work. Yeah. From Lazel Valdepeña. Talagay, sabi niya, madalas na absent, nag-uubos na ng leave, lagi naka-VPO, vacation time off. Pinapabayaan na ang stats. Based on my observations lang naman. Maraming ganito sa amin. Tapos, sa tax refund na lang inaantay. So, last year or towards the end of the 2016, of course, maraming mga nagre-render na ng resignation, especially nung nakuha na nila yung Christmas bonus or yung 13-month pay or nakuha na nila yung ham. So, ayun. Marami na nag-resign. And I think this year, or ito pa lang, January, so depende.
Next is from JJ Ricafrente. According to him or her, laging absent. Kung hindi absent, late naman. Laging kino-compare ang present company sa iba. Madaling mairala sa mga calls. Laging naka-ops. Nagpo-post sa FB na gusto niya na mag-give up. Hindi na nagsasama sa mga lakad ng team. Nag-file na ng lahat ng klase ng loan na pwedeng ma-file sa company. Dear bosses, pag nakita niyo na ang mga ganyang mga senyales at laganap ng epidemya ng AWOL at immediate resignation at NCNS sa inyong kinasasakupang opisina, alam niyo na there is something wrong with you, not with them. Whoa! And this comment got 21 likes and 5 replies. So, hindi ko na babasahin yun. So, ayan. Next, from Jel Niegas, hindi lahat ng paresign na tamad-tamaran habang nagre-render. Yung iba, binibigay ang best para makatulong sa stats ng team bago man lang umalis. Oh, yeah. Ayun, kasi you're leaving a reputation. And if you're rendering, of course, you are considering a rehire or, re-application someday. Especially sa BPO or in a corporate world, napakaliit na lang. Paikot-ikot lang talaga yung mga tao. So, as much as possible, never ever burn bridges. Okay? So, make sure na bago ka umalis sa isang company, kung gusto mo talagang lumipat, okay, hindi ka naman pipigilan, okay, kung talagang sukang-suka ka na sa work, or sukang-suka ka na sa boss mo, or sukang-suka ka na sa project, sa trabaho mo, pwede ka naman talagang umalis. Okay? Basta maayos mo lang ma-transition lahat ng mga existing work mo. Okay? Para hindi naman mahirapan yung boss mo or yung project mo na iwanan mo. Ano mo naman, diba? Work ethics pa rin until the end. Next, from Ali Vince Rocafort Flores. Alerts ang name. Kapag nagpe-perform ka tapos nalaman mong may NCI o non-negotiable ka, what's NCI? Hindi ako familiar. Siyempre, automatic resign ka. Alam mo yung salitang integrity, ginawa mo ang best mo, pero dahil nga may NCI ka, madedemotivate ka. Hahanap ka ng company na walang ganong rating. Tama ba, Besh? Okay. I'm not sure about the NCI. Wala kami ganitong metric. Or if you know what NCI means or what it stands for, comment down below. Next. Jerry Asenya. Absent making, a lot of excuses, busy looking for a new company na malilipatan, walang pakil sa stat. Hehehe. Teka, ilan na ba ang lead ko? Yan. So, next. Jonathan Pulgar. Laging nakapang-interview ang outfit. Kahit na dress down, nag-a-apply na pala sa ibang kumpanya bago ang shift. Yan, yung mga laging mga Kasi normally sa call center, or lalo kung night shift ka, you can actually wear shirts or polo shirts and then jeans and sneakers. Pero kung medyo nag-slacks and then naka-leather shoes or papasok na long sleeve, naka-polo, kaya mga naka-3/4, para mga ganito, yan, ganito. Yun, normally doon, nag-a-apply na yun sa labas. Or pwedeng initial interview, final interview na niya. Or even naman, sinasadya lang talaga. Parang nagbibigay sila ng parang clue or hint dun sa boss nila na, ito na, alis na ako, maayos na kayo, parang gano'n. So, yep. Medyo nakaka-pressure pala yung ganito, yung no-edit. Kasi kahit na anong sabihin ko, parang hindi ko siya makakat. Anyway, don't care. Nakakatamad mag-cut ng mga clips. Next, from Tila Pumpkins. Late araw-araw, absent paminsan-minsan, OB at 4 times pang nagbe-break, walang pake sa calls at stats. Release ng calls pag di feel si customer. Wow, grabe naman. Parang ayun nga. You're just hurting yourself, okay? Parang, akala mo pa parang nakakabawi ka sa company sa ganung ginagawa mo. Wow, kunyari. Malinis lang, kunyari, mabait lang. Pero, yeah, come to think of it, pag umalis ka na sa company kasi, lalabas yun eh. Lalabas pa rin yung records mo eh. Nandun pa rin yung ID mo eh. And then, makikita ng boss mo or makikita nila na ganun na yung mga ginawa mo dun sa mga parang last week mo or yung mga previous or mga, mga last transactions mo or last calls mo sa company. So, di ba, hindi ka na i-endorse for rehire or pwede pang magkaroon ka ng
parang case or whatever. So, di ba? Parang papangat pa yung record mo. So, wag na lang. Kung ayaw mo na talaga, just parang katulad dun sa previous comment kanina, di ba? Sabi niya, parang just do your best. Pakita mo na lang akong best mo para at least clean slate pa rin. From Katz Quintano, pag may kausap sa cellphone niya tapos ang sagot ay parang nasa interview, then after a few days naka-business attire, tapos either late dumating or maaga alis, updated din ang LinkedIn, Jobstreet, etc. Okay, LinkedIn. We all have LinkedIn, we all have, I think hindi na active yung Jobstreet ko, pero please, if you guys are looking for a new job and employed pa kayo sa company, have some manners naman not to post online na parang you're looking for a new job, okay? Kasi, di ba, pwedeng mag-grounds na i-terminate ko na lang ng company mo or kung nakita yun ng boss mo, di ba, how would they feel? Or ng manager mo, especially if you're friends with them, okay? Pwedeng, try yung Google Plus, di ba? Kasi wala naman nag-Google Plus or Twitter. Pero kung yung Facebook, so, masyadong marami nang nagiging trouble sa Facebook, lalo na yung mga yun nga. Kasi ang dami, parang lahat nasa Facebook eh. Anyway, next, from Maya Perez. Puro VTO, BLSL kunyari at minsan request pa ng LOA. Letter of leave of absence. Sorry, akala ko letter of authorization. Panay ang kumpulan sa ibang teammate, hingi ng update sa pwedeng applyan. Yeah, I know. Alam ko yung mga ganito. MLOA. Ano to? Basta yung LOA, alam ko, leave of absence. From Mike Buena Obra. Palaging tulog sa station, demotivated, consistent na yung FedEx mode. Palaging naghahanap ng GHE or VGH. Always my OB at OL. Gosh! Ang tawag ko lang sa BPO pero marami pa rin mga acronyms or mga terms na hindi pa ako familiar. Well, anyway, depende naman kasi siya sa company or sa project. Moving on, from Jeppy Delgado, palihim na kumukuha ng COE or Certificate of Employment. Keso kukuha daw ng loan or credit card. Haha. Next, from Bokbok Garcia, absent lagi, OB, OL, daming violation, compliance issue, disconnect customer. Yun, mga nag-disconnect ng customer. Next is from Amber De La Cruz. Pag malamig na, haha, kasi December na, tapos may 13th month na. Ayun, December season. November, yan, may mga lumilipat na yan. But, if I were you, if you really want to resign, the best time to resign is January to March, I think. First quarter ng year. You know why? Kasi if ever man na mag-a-adjust yung salary mo, for example, tataas siya, kung magre-resign ka ng mga mid-year or pa-end of year na malaki yung babayaran mong tax, matatax ka. Kasi nga, parang mag-a-adjust yung annual taxable income mo or something. Marami akong mga colleagues na ganyan, yung mga galing na ibang company na lumipat lang and then siguro mga November or October sila dumating. And then by December, halos wala silang sweldo, iba negative pa. Kasi nga, parang kinuha or parang nag-recompute yung tax. Kasi ba to? Basta ganun. So, kung magre-resign ka, mas okay na magre-resign ka na ngayon pa lang. Okay? Anyway, next. Robin Aguilar. Nagsasabi na maganda benefits sa ibang company in detail, may orientation pa. Ito na yon. For example, hired na yung ka-teammate mo, nag-aantay na lang siya nag-render na siya probably o nag-aantay siya ng start date or ng medical or whatever. Yun, maghahanap na siya ng mga pwedeng i-refer. Kasi kahit pa new hire ka pa lang sa company at may mga na-refer ka, meron ka pa rin referral bonus. Okay? Incentives agad. Next. Ano to? Japanese character. Sheshe or whatever. Next, call in sick for 1 week like me. Last sweldo ko na, magre-resign na ako mamaya. Okay, so anyway. Serious ka ba? Or hindi ko mong binanggit yung pangalan niya talaga, di ba? Kasi whatever I'm reading right now, ito yung mga kinomentin nyo. Okay, so public naman yung page. So, huwag niyo sasabihin sa akin na
bakit mo minention o bakit mo okay note or whatever, mga ganyan. Kasi, kinoment nyo eh, diba? Nakapublic yung profile nyo eh. Anyway, next from Billy Ortiz. Demotivated, palagi naka-avail ng BTO at parating stress, tapos walang gana mag-take ng calls kasi ako yan. Wow, funny Billy. Next, Iris Cervantes Lerios. When you get an email from LinkedIn. Yeah, I know, I love LinkedIn. Feeling ko ang LinkedIn, parang siyang, hindi siya parang FB. FB siya, pero professional, okay? Normally, maraming mga nag-add sa akin sa LinkedIn, and then once in-add ko na sila, wala siyang usap-usap, or siguro magme-message lang sila, mag-offer ng job opportunity, pero wala kasi siya parang ball, or hindi ka pwede mag-post sa mga pictures, so boring siya. Actually, yung LinkedIn, ginagawa lang siya for, yun lang, parang resume mo lang siya sa portal or online. Ganun lang talaga. Next is from Raymark Soriano. Kapag barubal na sa calls at wala nang pakialam sa QA score niya. Yan. QA score, it's quality assurance or quality whatever. Okay? So, kung may mga transactions ka or kung may mga calls ka, may mga nag-check nun kung okay ba yung quality, kung nasunod ba ba lahat ng parameters. Normally, pag mga pa-resign na, wala na pakialam. Okay? So, dead man na kung hindi na nag-opening spiel, hindi na sila nag-empathy statement, or kung mga... Okay. So, after 16 minutes, yung video, bigla siyang auto-stop. Okay? So, niresume ko lang yung recording. Kasi marami pa tayong comment na babasahin. Next is from Kirkpatrick Pacanya. When they will ask, trainer, what if mag-resign ako? May pay pa ba bago ako matanggap? Yun. Yung mga curious na dun sa mga incentives or dun sa mga benefits niya pag umalis siya ng company. Yung mga nagko-compete na ng pwede niyang maging back pay, yung mga ganon. Sign na yun, magre-resign na siya. Raymart Glory Borja. Okay. Tinatanong yung mga colleagues kung masaya pa ba sila sa ginagawa nila. Yan. Ito na yung parang sinasabi nung kanina, yung parang meron na silang union, nagkukumpulan na sila during break times, parang masyadong naked na sila. Yun. Sign. From Jor Mendoza. Haha, walang pakialam sa CSAT, AHT, FCR, QA scores, unlimited hold. Ayan. From Beatrice Iris Red Ramirez. Lagi lang late or malakas na loob magbigay ng employee ID sa ibang department. Oh, ito na. Grabe. Kumbaga, nag-violate ng mga company rules and regulation. Which is, be very careful about that. Because, baka nga hindi ka makapag-resign, okay, i-terminate ka ng company, okay, alam mo yun, eh what if hindi ka pa nakakapag-apply, or hindi ka pa sure na matatanggap pa dun sa company na yun, okay? So, be wise, what if meron kang mga liabilities o mga bills na kailangan mo talagang bayaran, okay? So, yun din, be careful din, huwag mong tarantaduhin yung company mo, okay? Take it from me. Aaron B. Knowles, ito, parang Beyonce Knowles, 13-month pay na hanggang ngayon hindi pa binibigay sa amin. Mga takot. Ayan. Ibig sabihin, takot yung company na magbigay ng 13-month pay. Anyway, December 14 pa naman niya kinoment. From Bam Pilyogo, maraming beses na akong nag-resign sa mga previous companies pero never ako nagpakita ng sign na tinatamaan. Good job! Bongga ka, Bam. Ganun yun. Next is from Cassandra Milani. Reklamo all the way, from salary to food sa pantry hanggang tissue sa CR. Yeah. Anyway, kahit mga new hires, di ba? Sabi ko, parang, kahit yung mga new hires, marami na silang minsan reklamo. Minsan, wala silang ginawa kundi i-compare yung present company na yon doon sa previous company nila. So, yeah. Yung iba doon, simula nung na-hire sila hanggang sa resign sila, puro sila complain. Okay. Next is from Renzo Cabildo. Nagkukupal sa lahat. Should I say that? Nagkukupal sa lahat. Anyway, sa boss, ka-workmate, at mga mismong trabaho niya. Kirby Nuki Villanueva. Sumasagot na sa customer. Aalis naman na daw kasi siya. So, anong pakit? Next is from Zaldi Duevo. Training sa umaga sa new company, sleeping quarters sa old company sa gabi. O yeah, meron akong ka-work dati na ganito. I mean, sa sobrang gusto niyang mag-render at sa sobrang gusto niyang mag-start na dun sa training kasi parang hindi ata abot kung aantay niya pang makapag-render siya bago siya mag-start. So parang sumabay na siya dun sa, kasi diba parang wave yun, isang batch kayong mag-training.
So, sumabay siya, pinilit niya. So, umaga, nagtitraining na siya doon sa new company, and then paggabi, siguro magtulong mo siya mga 2 or 3 hours dun sa office, and then papasok siya, magdamag. I mean, grabe yun. Parang 1 week din yung ginawa niya. Amazing. Next, from Brian De La Peña Orgino. Napapadalas ang late at absent tapos ang sakit inampun na lahat. Ito yung mga kung ano na, LBM, headache, migraine, dysmenorrhea, pero lalaki, ano mo yun. Anyway, next, from Ellen Grace Quizon. Pasado lagi ang AHT since nag-submit na ng resignation. AHT is average handling time, or in other terms, para siyang MPI, minutes per incident. So kapag pasado na lagi yung AHT mo, ibig sabihin, you're not really paying attention na or hindi mo na sinusunod yung protocol dun sa call. Okay? So, in just 5 minutes, kaya mo tapusin yung call kasi hindi mo naman na sinunod yung script. So, yeah, bad. From Nain Binavente. Pag araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan may sakit, about yung pa-cancer patient, iba na yan. I love the emojis. Next is from Eri De Luna. Gumagawa na ng mga infractions at walang pake kung mahuli ang QA. Yun yan. Negligence of duty na yung nangyayari. Next is from Christine Marie. Namimigay na ng mga gamit tulad ng stapler at back pillow. Hey, gawain. Ayan. So, kung pwede sa station niyo yung ilagay kayo ng mga personal stuff, okay? Kung mapapansin nyo na parang habang tumatagal, parang pabawas na or pakunti na ng pakunti yung mga nakalagay doon, ibig sabihin yun, inuuwi niya na yung pakonte-konte kasi alam niya na magre-resign na siya. So, ayun niya na mahirapan mag-impahan kasi medyo dramatic na yung exit na yun, diba? Yung may hawak-hawak. Alam mo yun yung parang sa mga movies, yung mga nag-resign, yung mayroon silang parang box. Nandun din yung mga picture frame and whatever. Drama lang. Next is from Alice J. Pagparating na ang bonus at wala na siyang pake sa stats niya, papasok pa yan na nakapang-interview attire. Yan, same. At from Denden Alcazar, malamig na panahon, magpapasko hanggang February na sunod ng taon. Ayun, so during Christmas season until first quarter ng next year. From J. Cruz, laging late, madalas absent, daglag ang stats kahit dagdag ng coaching at pangunawa, di naubusan ng dahilan. Next, from Mary Joy Lemerio Relato, kapag nakuha ng 13-month pay, tax refund at sick leave conversion. Ayun, may mga SL conversion. Meron na kami. Ayun, yung ibang company kasi may mga ganun, mga BL, SL conversions, and then ginagawa ng mga company yon doon na sa latter part ng year. Eh, mautak din no? Parang talagang, diba, sige, re-resign kayo, antayin nyo muna to. From Steven Borba, pasaway, may hawak na cellphone, ballpen, papel, pinagbabawal sa floor. Ayun. Nag-violate na ng mga rules. From John Rain Lau, nagsisimula na maghanap ng masasanglaan ng ATM card sabay takas. Oh, shit. Ang grabe. Sobrang balasubas naman ng sobrang ganito. From Jen Trinidad, pag-visit na sa customer, binababa na agad, wapakils na. Just waiting for 15 days to end. Kasi 15 days ba? Amin kasi 30 days yung parang rendering kung magre-resign ka. Okay, para at least makuha mo yung back pay and whatever. So, yan. Next is from Lester Begwas. LOA, may tab ng job streak sa browser. Absent NCNS, BPO galore. Yeah. Good for you kung na-access mo yung job streak sa work computer mo. Kasi yung iba dun mga nakasi-tricks. So, parang wala kang ma-open, kundi browser lang and then tools ng client. From Eli Malyari. Puro waste na lang pa nagko-calls. Laging late, absent, kahit wala ng PTO credits. Grabe. From Queen Queenie. Alert sa mga parang tongue twister talaga yung mga usernames niyo, guys. Alerts. Laging absent or leave. Inaalam lahat ng pwedeng makuha sa company at kung gaano katagal ma-process ang back pay at nagtatanong kung saan maganda ang company. Yeah. Very true. From Mary Ann Masangkay, late lagi. Madami ng daing, parinig, demands na unreasonable, casual, demotivated, masakit lalamunan, masakit paa, masakit pilig mata, masakit ng buhok. Masakit ang buhok? Weird. From Po, tama ba? Po? Pau? Fudge? Anyway, don't care.
Okay. Wala na mag-take ng calls. Maghihintay na ng tax, ng 13-month pay at tax refund. Hahaha. Tinatanong kung malapit na ba yung 13-month pay at tax refund. Yeah, almost same. Next from John Dagok. Wala nang gana mag-perform, always late. Laging natutulog sa loob, absent parati at irate pa sa customer. Nagtatanong na kung magkano back pay. Haha. At kung gaano katagal makuha ang back pay. Yeah, interesting. Laging back pay talaga yung topic na kapag mag-resign na. Siguro ko yung back pay. Record pa siya. Na-record siya. Let me just save it. Kasi I'm recording my screen, as you can see. Kung dito ko siya paano ilagay yung para i-scroll ko yung mga messages nyo or yung mga comments niyo. Okay, so I'm recording it on my laptop and then bigla siyang nag-close. Anyway, check na lang muna natin yung mga next comment. So, almost same na lang din naman. And yeah, so binasa ko na talaga yung mga top comments for this topic. Yung mga may mga nag-reply or yung may mga comments na may mga nag-likes. Okay? So, I think that's enough for this video, guys. So, I hope you like this kind of video. If you love it or if you're able to relate, I hope you give it a thumbs up or put some comments kung may mga hindi ba nabanggit or kung may mga reaction ba kayo dun sa mga comments nila. Kung may mga gusto kayo idagdag, please put it down in the comment section below. And yeah, please subscribe to my channel nga pala. I'm planning to upload call center or BPO related or career related videos regularly. Okay, so this is a new year. I'm planning to grow my channel and of course para dumami subscribers. Same more. And yeah, please like Call Center Philippines on Facebook and my personal page, MABDHD. So bye guys, thank you so much for watching and see you on my next video. Thanks, bye! Siyempre, i-exit siya.